Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. We welcome all of you to the Manila Cathedral as we celebrate this 15th Sunday in Ordinary Time. And we continue to praise the Lord for all the blessings He continuously shower upon us. Ang salitang misyon po ngayon ay naniniwala po kung hindi na lamang napapaloob sa lingwahe ng simbahan, kundi dahil sa simbahan ang misyon ay nagiging totoo na rin sa pang-araw-araw po nating ginagawa. It is my mission as a priest to pray for you and to lead you to God with my preaching and with everything that I do. It is mission as a parent, as a mother or a father, to provide shelter, a home, a family to your children, to your family. It is mission to do your best when you open your books and study. It is mission when we work well. Mission po ninyo, mission po natin ang magtrabaho ng maayos. Mission has a lot and is a big responsibility and truth, be it big or small now. But sometimes when we get to be face to face with our mission in life, minsan po napapatanong po tayo, lalo't higit kapag may isang responsibilidad, may isang misyon na ibinigay sa atin at parang hindi natin deserve na makuha ito. Niloloko tayo para daw tayong nagiging paniki pag binibigyan tayo ng mga bagay. Sinasabi natin, ba't ako? Ano ang meron ako sa binibigay nito sa akin? Wala pa akong pinakita o pinadama sa mga taong ito. Why give me a big mission and responsibility in this life? And you know, my dear brothers and sisters, we share that experience of seeing ourselves so little, so worthless, so unworthy, with all the blessings, with all the graces, with all the responsibilities that we have, with the characters of our readings for this Sunday. The prophet Amos was asked by the Lord to be a prophet to the people of Israel. Kahit ba sa tawag ng Diyos na siya ay maging propeta, he knew for himself that he is not from the class of prophets or belong to a company of prophets. Pero alam niya sa sarili niya, I am just a shepherd. I know my little grounds. I know that I have so small a background for what I'll be doing. Namaliit ni Amos ang kanyang sarili. And in one way or another, Saint Paul and the apostles of Jesus would also have that feeling. You are calling me to be your apostle. You are entrusting me of this mission to preach your good news to many people, and you are calling a fisherman. You are calling a doubtful person. You are calling a sinful person. Bakit ka naman pipili ng mga taong may sayad o may pagkakamali o may depekto? But my dear brothers and sisters, what is the good news for this seeming bad experiences is this beautiful reminder. Kailanman po hindi tayo minaliit ng Diyos. Hindi po minaliit ng Diyos ang kapasidad ni Amos, ang kapasidad at ang pagkatao ni San Pablo, ang katauhan ng mga alagad na ito na madaming kapalpakan at madaming depekto sa kanilang buhay.
hindi tayo kailanman minaliit ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na may kaya tayo, may talento tayo, at may maibibigay tayo sa buhay na ito. Yung mga taong nanliliit ng tao, sasabihin ninyan, wala kang kwenta, wala kang kapasidad, ako lang ang may kakayanan dito sa buhay na ito. Ang mga taong nanliliit ng kapwa, sasabihin yan, diyan ka lang, tama ka lang maging tambay, ako lang dapat ang kumikilos, ako lang dapat ang umuunlad. Kung nanliit si Jesus sa mga alagad niya, hindi niya sinugod dala-dalawa ang mga alagad niya ito. But he could have told them, just stay there, I'll do the mission. Wala naman kayong mga silbi. Wala naman, mahihina naman ang mga utak ninyo. Pero hindi sila minaliit ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos na kayang magbigay ng mga taong ito, kayang maging misyonero ng mga taong ito, kayang magbigay ng mga taong ito ng kanilang talino at ng kanilang kapasidad sa buhay na ito. And we are reminded by this beautiful message of St. Paul in our second reading. God has lavished upon us with the riches of His grace. Doon, hindi tumitingin o hindi tumitingin o hindi tayo minamaliit ng Diyos. Dahil bubuhusan at bibigyan niya tayo ng grasya para gampanin ang tungkulin natin araw-araw. When the Cardinal told me that I will assume or I will be going here to the cathedral as vice rector. No? Hindi po ako nakakain nung araw na iyon. No? Naging paniki rin ako. Ba't ako? Nakita ko din po yung sarili ko na wala sa radar ng mga sinundan ko. No? Teacher ko lang po yung dalawang nasundan po namin dito. And their student is here now. Wala pa po kong 1 taong pari nun. I think 4-month-old priest pa lang po ako nun. And I was telling the Lord in my prayer, why me? Why send me to the cathedral? Why give me that big responsibility as a young priest? At naramdaman ko po kung papaanong hindi din ako minaliit ng Diyos. Kita nyo naman po sa kabutihang loob ninyo, lumaki pa nga ako. Hindi ako minaliit ng Diyos sa mga taong patuloy na nakikilakbay sa amin sa buhay na ito. Hindi po ako minaliit ng Diyos sa araw-araw niyang pagbibigay ng mga grasya para kahit papano may mapagsaluhan po tayong salita ng Diyos. God never belittled me with all the strength, at least physical strength, inspiration to continue our life as a church, as a community of the Manila Cathedral. And my dear brothers and sisters, let this be a beautiful inspiration to you and to me. God won't belittle us or won't see us so little that we don't have capacities and talents at all. We may say for ourselves, I am no prophet, I am no smart kid, I am no wise parent to my children. But God won't belittle His chosen ones, but will continue to lavish, not only give, lavish His graces and His love to all of us. We all celebrate this kind of love and of this God that we have. Isang Diyos na hindi tayo minamaliit.
Isang Diyos na nakikita sa atin, hindi lang isang tao, kundi isang propeta. Hindi lang isang simpleng tao, kundi isang taong may kahalagahan sa buhay na ito. Hindi lang sa buhay na ito, kundi isang taong punong-puno ng pag-asa at isang taong punong-puno ng grasya ng Diyos sa buhay na ito.